So mga bagay na kailangan mong gawin sa isang lalaki upang tumaas ang halaga mo sa kanya. Yes mga kamamay, halos lahat ng mga kababaihan, pangarap po nila ito. Yung tipong ma-appreciate po sila, yung tipong pahalagahan po sila, yung tipong halos hanap-hanapin sila ng isang lalaki araw-araw. Halos lahat po ng kababaihan, wish at pangarap po yan. At ngayon, sa video ito mga kamamay, yan yung ating pag-uusapan at isishare ko po sa inyo one by one yung mga dapat nyo pong gawin o ang mga tips kung papaano ka mas tataas ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. Okay, so mga kamamay, excited na akong i-share sa inyo to at sana po tapusin nyo po yung video hanggang huli para po makuha nyo po lahat ng mga details, lahat ng tips na maaari nyo pong i-apply sa inyong mga buhay pag-ibig upang tumaas ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. So mga kamamay, alam ko excited ka na rin pero huwag nyo sanang kalimutan muna na pindutin ang subscribe button, i-like yung video na to at mag-comment din dito sa baba. Wala namang pong bayad to. Kung nakapag-subscribe ka na, nakapag-like at nakapag-comment, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang mas lalo pang tumaas ang halaga mo pagdating sa isang lalaki? So number 1, kailangan pataasin mo ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Oo mga kamamay, kailangan mo na itaas yung self-confidence mo sa iyong sarili upang mas pahalagahan ka ng isang lalaki. Huwag mong ipakita palagi sa isang lalaki na sa kanya ka palagi umaasa, na halos wala kang ma-provide sa inyong relasyon. Yung tipong yung mga kailangan mo, sa kanya mo lahat iniasa. Lahat na lang ng kailangan mo, sa kanya mo na lang hiningi. Huwag ganun mga kamamay. Kailangan itaas mo ang iyong kumpiyansa sa sarili mo. Tumindig ka bilang isang huwarang babae. Yung tipong kaya mong gawin ng isang bagay kahit hindi ka nangangailangan ng tulong galing sa isang lalaki. Kamamay, parang ang hirap yata niya na. Yung tipong kaya kong tumindig, sarili kong mga paalang. Oo mga kamamay, mismo kailangan mo itong gawin. Kailangan mong laksan ang loob mo na kayanin ang isang bagay. For example, sa bahay, kung ikaw ay nandyan lang sa bahay, kailangan mo ring humanap ng pagkakakitaan. Hindi po pwedeng naghihintay ka lang sa lalaki, naghihintay ka lang sa partner mo. Okay? Kailangan yung kumpiyansa nasa sarili mo. Kumpiyansa ka na kaya mong mabuhay ikaw lang. Yung tipong anytime kapag iniwan ka ng isang lalaki, kaya mong tumindig sa sarili mong mga paa. Okay? Hindi ka mahiyain, hindi ka takot gawin o sumubok ng isang bagay. Lahat gawin mo. Dapat nandoon yung tapang mo, yung tatag mo bilang isang babae. Hindi po pwedeng lagi kang nakaasa lang. Okay, kung ano man yung gagawin mo, lagi kang nagtatanong sa isang lalaki. Hindi naman masama na magtanong. Pero dapat ina-actionan mo rin. Kung halimbawa, nagtanong ka sa kanya, nung dapat mong gawin, kung pwede bang gawin, actionan mo. Hindi yung puro katanong. O kaya naman, alam mo na tama naman yung gagawin mo. Okay? Pwede ka namang mag-online selling. Kung halimbawa, kinakapos kayo ng pera, ng budget, pwede ka mag-online selling, magbenta-benta ka online. Basta yung self-confidence mo, panatilihin mo, huwag kang mahiya as long as maayos ang ginagawa mo, as long as marangal ang ginagawa mo, huwag mong ibababa yung self-confidence mo sapagkat dyan mas tataas ang tingin sa'yo ng isang lalaki. Yung tipong pag nakita ka ng isang lalaki, aba si Mahal, hindi ko to po pwedeng ipagpalit sapagkat ang dami niyang naipoprovide sa aming relasyon. Ang dami niyang naitutulong sa akin. Ganun yun mga kamamay. Kapag mataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo, nagbibigay ng mas mataas na pagpapahalaga sa iyo ang isang lalaki. So mga kamamay, sana malinaw tayo dyan ha. So number 2, ang araw-araw mong pag-self-improve. Oo mga kamamay, kung gusto mo na mas tumaas ang halaga mo sa isang lalaki, kailangan araw-araw mo ring hinihigitan kung ano man ikaw kahapon. Yung pag-self-improve mo, hindi lang pagdating sa itsura. Okay? So given na natin na okay na yung itsura mo, kailangan yung ibang mga aspeto ng sarili mo na i-improve mo din. Kamamay, anong ibig mong sabihin iba pang aspeto ng sarili ko? Oo mga kamamay, hindi lang sa larangan ng itsura mo. Hindi naman po pwedeng itsura lang ang ini-improve mo eh. Hindi naman po pwedeng sarili mo lang ini-improve mo eh. Kailangan yung mga talents mo. Okay, kung halimbawa mahilig ka sa pagluluto, kailangan i-improve mo rin yon.
self-improve pa rin maituturo yun, kamamay. Kung nag-aaral ka pa ng ibang mga dishes, ng ibang mga recipes, makakatulong yun para mas pahalagahan ka ng isang lalaki. Paano ka mamay makakatulong yun? Ibig sabihin, halimbawa, for example, yung lalaki, umay na sa araw-araw mong pagluluto ng adobo. Umadobo ka na ng umadobo, halos araw-araw yun ang pang-ulam ninyo. Kailangan dumiskubre ka din o mag-aral ka din ng ibang putahe. For example, paborito din pala ng partner mo yung putsero. Ipagluto mo rin. Okay, paminsan-minsan ng potsero para naman hindi siya nananawa. Pag nakita ng isang lalaki na kaya mo pa palang mag-provide, kaya mo pa palang gumawa ng ibang mga bagay, okay, hindi lang naka-fix. Kung ano ka ngayon, hindi lang naka-fix. Ibig sabihin, bukas, iba na namang version mo. Marunong ka magluto ngayon ng adobo, bukas potsero, bukas apretada, iba-iba. Ibig sabihin, hindi nananawa, hindi nauumay ang isang lalaki. At sa paraang ganon na ginagawa mo, mas tataas ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. Sapagkat hindi kaya ng ibang mga babae yung ginagawa mo. Di gaya ng ibang mga babae, adobong manok lang ang alam. Di gaya ng ibang babae, pritong baboy lang ang alam. Di gaya ng ibang babae, omelet lang ang niluluto. Pero ikaw, everyday, iba't ibang putahe ang binabanatan mo. At yan ang iniingatan at inihahanga sa'yo ng isang lalaki. Kaya pagdating sa isang lalaki, pagdating sa partner mo, pagdating sa jowa mo, talagang mas pahahalagahan kanya. Kaya mga kamamaya, huwag titigil ng pag-self-improve araw-araw. So next, ang hindi mo paghahabol at pagmamakaawa. Kamamay, makakatulong ba ito upang mas tumaas ang halaga ko sa isang lalaki? Kung hindi ako maghahabol, kung hindi ako magmamakaawa para lang hindi niya ako iwan. Yes, mga kamamay, literal na makakatulong ito sa iyo at sa inyong relasyon. Mas tataas at mas ikaw pa yung hahabulin ng isang lalaki sa taas ng halaga mo kung hindi ka naghahabol at nagmamakaawa sa kanya. Lalo na kung wala ka namang ginagawang mali. Lalo na kung hindi ka namang gumagawa ng kasalanan sa inyong dalawa. Talagang huwag kang maghahabol, talagang huwag kang magmamakaawa sapagkat pag ginawa mo yan, kabaliktaran ng sabi ko, siya yung may kasalanan, siya yung nagloko, siya yung gumawa ng pagkakamali, tapos ikaw pa yung naghabol, ikaw pa yung nagmakaawa. Tingnan natin mga kamamay, kung mas tataas ang halaga mo sa kanya, hindi, aabusuhin ka niyan at ikaw pa ang paghahabulin niyan. At the same time, mas lalaki ang ulo, tataas ang pride at aakalain niya na ikaw palagi ang mali. Kaya mahalaga mga kamamay na alamin po ninyo sa bawat sitwasyon kung karapat-dapat bang habulin o bigyan ng pagmamakaawa ang isang lalaki. Kung alam ninyo na wala naman kayong ginagawang pagkakamali, hindi nyo kailangan gawin yan. Hindi nyo kailangan maghabol, magmamakaawa. Sa parang yan mga kamamay, matatakot ang isang lalaking gumawa ng pagkakamali, matatakot ang isang lalaki na gumawa ng kasalanan sa inyong relasyon at the same time, pag alam niya na hindi ka maghahabol, hindi ka magmamakaawa, diyan siya matatakot na gumawa ng kasalanan at mas tataas o mas lalo pang tataas ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. So next, ang maayos at maganda mong pag-uugali. Oo mga kamamay, yung maayos, hindi ka toxic, mabait ka, ayos ka sa mga bagay-bagay, maaasahan ka, mapagkakatiwalaan ka. Yan talaga mga kamamay ang hinahanap ng halos maraming mga kalalakihan pagdating sa isang relasyon. Kapag hindi toxic ang ugali mo, hindi ka sakit sa ulo, hindi ka puro problema ang dala, hindi palaging katoksikan ng binibigay mo sa lalaki, malamang sa malamang, mas pahahalagahan ka ng isang lalaki sapagkat bibihira na nga yung mga babaeng ganyan. Ngayon kasi, ang mga babae, mga katoksikan na yung ugali. Okay, masyadong maaarte, masyadong, parang ba sasabihin to, masyadong bossy. Alam naman nilang sila na yung mali, sila pa yung gustong dapat masunod. Kaya mga girls, kung alam po ninyo na kayo ay may toxic na ugali, please ngayon pa lang baguhin nyo na. Yung mga toyo nyo, sa umpisa lang ng relasyon yan, nakakakilig. Pero pag nasa kalagitnaan na, nasa bandang gitna na ng relasyon, nakakainis na po yan. Kaya mga kamamay, alam nyo yung sinasabi ko. Yung okay, yung toyo nyo, huwag nyo masyadong pararamihin, huwag nyo masyadong uugalihin sapagkat darating ang panahon pag ang isang lalaki na puno sa inyo at wala na sa lugar ang inyong mga toyo, yung inyong mga topak, yung inyong mga toxic na ugali, walang lalaki ang magbibigay ng mataas na halaga sa iyo. And last, ang kakayahan mong lumayo
kapag madalas ka nang sinasaktan. Yes, mga kamamay. Kailangan din nyo pong isipin, bigyan ng respeto at pagmamahal ang inyong sarili. Okay? Higit at bukod pa sa kung kanino pa man. Yes, mga kamamay. Kapag alam nyo po kung kailan kayo dapat lumayo, kung kailan kayo dapat mag-lie low, mag-no contact rule, dyan mas ibibigay ng lalaki ang halaga sa inyo. Pero kung kayo yung mga babae, na kahit sinasaktan na kayo, okay naman yung ginagawa ninyo, ugali ninyo, wala kayong nakikitang mali sa ginawa ninyo at patuloy pa rin kayong sinasaktan, niloloko, pinagtataksilan, it's your time na mag-lie low, step backward muna kayo. Kailangan isipin nyo muna yung sarili ninyo. Kung nakikita nyo na naaabuso na kayo, hindi na makatarungan yung ginagawa sa inyo, okay, it's time for you na gumib up muna, lumayo, isipin yung sarili, unahin ninyo ang inyong kalusugan. Kung alam nyo na nai-stress na kayo sa pag-iisip, kung ano pa man yung mga nagawa nyong pagkakamali sa kanya para gawin yung mga panlolokong ginagawa sa inyo. Kapag kaganyan mga kamamay, iniisip nyo yung sarili na tipong kaya nyo siyang iwan, pakawalan, kapag lagi kayong sinasaktan, dyan po makikita ng isang lalaki, okay, ang halaga po ninyo. Diyan siya mag-iingat, diyan siya iiwas sa masama. Pero kapag nakikita ng isang lalaki na tinatanggap mo yung kanyang mga pagkakamaling ginagawa sa inyong relasyon, diyan po tumataas ang pride nila. Diyan po sila gumagawa ng mas malalaking kasalanan. Kaya mga kamamay, huwag nyo muna pong iisipin ng isang lalaki kung palagi kayo ang sinasaktan, mas isipin nyo po ang sarili ninyo. Karapat-dapat at karapatan po ng sarili ninyo na unahin nyo po ito. Para sa ganon, hindi kayo lubos na masaktan at mas ibigay sa inyo ng isang lalaki ang mas mataas na pagpapahalaga. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ng ilang mga tips na maaari nyo pong i-apply sa inyong relasyon upang makita o ibigay sa inyo ng isang lalaki ang kahalagahan na dapat po ay deserve ninyo. So for more love advice and tips tungkol sa pag-ibig at pagmamahal, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment din sa comment section. Sa mga gustong magpa-love advice dyan, ay message nyo lang po ako sa aking Facebook, PJ Vergara. It's P-E-E-J-A-Y, V as in Victory, E-R-G-A-R-A. So, hintayin ko po ang inyong mga message and good luck po sa inyong mga buhay pag-ibig. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo, huwag niyong kalilimutan yan. Paalam.